Binabantayang C-95W, may posibilidad pa na makalapit pa ito ng boundary ng Philippine Area of Responsibility ayon sa nakikita nating galaw pakanluran sa Global Spectral Model. At inaasahang maulang panahon sa silangang bahagi pa rin naman sa bunsod nga po ng trough ng low pressure area na C-96W. Nagpapaulan ngayon sa ibang bahagi ng katimugang bahagi ng bansa, especially sa southeastern Luzon, eastern Visayas at Mindanao area. Makakaranas sa mga kalat-kalat na pag-ulan at maulap na himpapurin ang halos buong Caraga area sa Mindanao. Silangang bahagi ng Visayas kasama na ang Cebu at Bicol region. Pero sa kaluran ng bansa, patuloy ng pag-iral ng habagat na nagdudulot naman ng maulap din at inaasahang pagkulog at pagkilat na may mga isolated rain showers kabilang na sa kalurang bahagi po ng Luzon sa Zambales, pababa ng Mimaropa area. At gaya ng inaasahan, magnitude 5 yumanig na naman sa paligid ng karagatan ng West Philippine Sea sa Bolinao, Pangasinan. Gaya ng ating warning, patuloy na kailangan tutukan ito dahil nag-accumulate na ang mga sunod-sunod na paglindol sa area na ito. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, June 29, 2026. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 10:22 na ng umaga. So medyo maaraw ngayon dito sa amin sa Caloocan, bagamat mataas po ang forecast natin at may mga nakakaranas pa rin tayo ng mga pagkulog at pagkidlat. Lalo na sa silangang bahagi ng bansa dahil nga po sa presensya na ngayon nung binabantayan natin ng remnants o yung pinaka-outer rain trough ng kaulapan ng isang bagong low pressure area na binabantayan natin na C-96W. At dahil ito lamang ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito ngayon ang nagdadala ng maulang panahon most of southeastern Luzon at sa halos buong silangan ng Visayas at Mindanao. Kaya nakakaranas sila ng mas maulap na himpapurin ngayon dyan. Bagamat sa marami kasing nagtatanong kung magiging aktibong bagyo ba ito at tatama ba ito sa bansa? Yes, medyo tatama ito sa bansa. Pero isipin na lamang ninyo para lamang itong trough na kaulapan na tatawid lamang dyan sa may bandang katimugang parte ng Luzon, and then medyo tatawid dyan sa halos pagitan ng Southern Luzon at Visayas area. So magdadala lamang yan ng mga maulang panahon sa mga dadaanan ng bagyo ng low pressure area na yan. Hindi pa siya bagyo. So dahil hindi naman masyadong nag-organize yung sirkulasyon niya, hindi kagaya ni 95W, magdadala lamang ito ng mga kalatang ulan dyan sa area na yan. So yung dami ng ulan, i-determine natin yan may konti. Samantala, sa unang report muna natin mula sa ating dashboard, makikita po sa ating lightning detection system at sa ating Doppler radar, makikita po ang maulang parte na ito ng bandang Aurora region at ilang parte ng bandang Isabela. Lalo na sa Polillo Islands, ingat po sa mga posibleng pagbaha just in case. So makikita naman po dito sa ating dashboard ang mga pagkulog at pagkilat kabilang na ang silangang baybayin nga po ng Southeastern Luzon at sa kanluran naman dito sa parte nga po ng pagitan po ng Metro Manila at bandang Batangas o dyan sa may bandang Mindoro malapit sa Occidental Mindoro. Makikita din naman dito sa Doppler radar. So may mga kalat-kalat din ng mga mahinat katamtamang pag-ulan dyan sa may bahagi po ng Bataan area. Kasama na ang Olonga po at Subic Bay. Ayan, may mga kaulapan dyan na may water vapor estimation, na may precipitation estimation. Although sa Metro Manila, hindi naman tayo naaabutan ng kaulapan na yan, ng habagat, makakaranas tayo ng maaraw. Pero gloomy ang ating panahon po At ayon sa ating dashboard sa data feed ng Pag-asa, nakataas ang thunderstorm advisory sa Metro Manila. Within 2 hours na po to or next 2 hours po So kasama din ang kapitbahay natin sa Metro Manila, ang Bataan, Quezon Province, Zambales, Laguna at Batangas. Well, nakataas naman po talaga yung mga water vapor dyan. So kasama na ang Metro Manila, yan, at mula sa Laguna hanggang Rizal at Mahayhay, sa Batangas naman ng San Pascual, Mabini, San Juan, Rosario, Padre Garcia, all the way hanggang Nasugbu, Batangas na yan, hanggang Calatagan, Batangas. Ang Metro Manila naman kasama ang Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Taguig, Makati, Mandaluyong, Pasay,
at Pateros. So hindi in-indicate dito ang Caloocan. So ibig sabihin lamang, nakikita nila yung forecast natin na partially cloudy lang tayo, pero sa akin sa dashboard, sa forecast and storm prediction, mataas daw ang tsansa ng pag-ulan. Pero generally, weather kasi yan sa Metro Manila kasama ang Caloocan, so probably umulan man pero hindi maaring hindi dito sa amin sa Caloocan. Or posibleng yan nga po sa mga binanggit ni Pag-asa, yung area na yan. Mula Las Piñas, Muntinlupa, Makati, Mandaluyong, Pasay City at hanggang Pasteros naman. Sa Cavite naman ang Imus Cavite, Bacoor, Kawit hanggang Nobeleta, Maragondon, Ternate at Magallanes. So within or next 2 hours po ang effectivity niyan. So sa Zambales yung San Antonio daw ang nakataas po. At sa Bataan naman ang Bagak at sa Quezon City, Polillo Island, nakasalukuyan nga pong nakakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayon dyan. At may mga pagkulog at pagkidlat din na nakikita naman natin dito sa ating monitoring sa Doppler radar imagery at lightning detection. Kung titingnan natin yung pinaka-actual real-time lightning detection system natin, meron tayong inner na mas malapit sa Calopan na 24 lightning strikes. So merong mga pagkulog at pagkidlat din sa may bandang Southern Mindanao. Well, double check natin sa NOAA infrared. Yes, may kaulapan kasing umiiral dyan. Kitang-kita naman po, yan. Mataas po yung ulan. Yan, may mga moderate to heavy rain dyan sa may bandang katimugang bahagi ng Mindanao, usually dyan sa may bandang Davao Oriental at Occidental area. Yan. Kasama na ang General Santos at bandang Glan kung saan may nilindol. Ingat na lamang po kung malakas ang busong ulan sa inyo ngayon dyan dahil posible ang mga landslides pa rin anytime ha. So mag-iingat po mga folks. Ayan. Kitang-kita naman po kung bakit may mga malawak ang pagkulog o pagkidlat. At dito naman sa may bandang Silangan, makikita nyo po ang kalat-kalat din ng mga malawak ang pag-ulan dyan, kabilang ng Eastern Visayas at Mindanao area, yan o, sa may bandang Silangan. Yan, dahil nga po yung presensya po ng low pressure area, mas malapit niya dyan sa Silangan. So, pinakamalapit sa amin sa Caloocan na lightning strike so far, 687 km po mula rito sa amin sa location. So, patuloy na nadedetect pa rin ng ating lightning detector ang distansya nito. Probably, malamang dyan yan sa parte pa rin ng bandang karagatan ng Bicol region. Malayo naman yan. So, wala namang masyadong epekto. Pero, minomonitor natin dahil patuloy na active ang detection ng ating aparato. So, kung i-review natin yung ating historical records ng mga lightning strikes mula kahapon. Yan, very stable sa ngayon ang ating lightning detector. Pero may mga adjustment pa akong gagawin dyan. Makikita natin in past 24 hours, meron tayong counts per hour na umabot ng 800 lightning strikes. Whole stroke count po ito, pero sa amin sa Caloocan, yung detected at least mga more than 150 ang total na lightning strikes ang detected sa amin mismo sa Caloocan. So malaki siya. Yung signal count supposed to be yung mula sa amin sa Caloocan, at least mga more than 2,000 in past 24 hours. Yan, hindi ka nakaraang araw umabot ng 6,000. Mula kahapon, at least pinakamarami na ang mga 3,000 to 4,000. Estimated yan. Yan, yung dami niyan. Mga around 2,000 to 3,000. Yung signals na nadedetect sa amin sa Caloocan. So, napaka-aggressive ng mga pagkulog at pagkidlat. At mataas din yung signal count base sa stroke ratio sa amin sa Caloocan. Maabot ng 20% mahigit. Mataas po yung stroke ratio. So makikita po na mataas ang stroke ratio ngayon dito sa Metro Manila o malapit sa Metro Manila. Ibig sabihin lamang ay patuloy tayo, nakakaranas tayo ng mataas na humidity at yung cause ng mga kalat-kalat po na pag-ulan. So sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy kami sa amin sa Caloocan, pero umaaraw po base dito sa ating live CCTV snapshots. Yan. Pero mapapansin nyo, medyo gloomy po tayo. Partly cloudy to mostly cloudy at medyo hazy. So dahil medyo hazy tayo, okay naman yung ating air quality so far, pero nagmo-moderate po yan within 24 hours. So magmas pa rin po tayo sa mga sensitibong mga baga. Sa lowest temperature na naitala na weather station kaninang 5:44 AM, pinakamababa na ang 27.4 degrees Celsius. Kahapon medyo mainit-init kami na umabot ng 33.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:51 PM. Meaning, medyo mataas ang aming heat index, pumapatak ng 45.2 degrees Celsius. Ang aming instrumentation reading sa Caloocan, since kahapon,
At kung titingnan natin sa ating Almanac Under Heat Index nationwide, as of 10:26 AM, meron kaming kasalukuyang 46.3 degrees Celsius na danger na instrumentation reading ng aming heat index. Pero again, kung i-compute natin yan sa ating kung computed siya ng average mula sa ating computed heat index report, mababa lang yan. Kahapon ay 41.1 degrees Celsius lamang ang katumbas niyan. So maliwanag yan mga folks. So balik tayo sa ating heat index, ay nasa 46.3 degrees Celsius po yung aming instrumentation reading, mataas po yan. Pero sa forecast, 44 degrees Celsius lang daw ang expected na mataas na heat index namin. So siguro kung i-compute natin yan, mga around 43 to 44 degrees Celsius yan kung kukunin natin yung computed average base sa ating humidity sa Pilipinas na may 76% for the month of June. Yan. Sa maghapon, ang pinakamataas na abutin daw namin 45 degrees Celsius daw. So medyo kaya pa naman yan, medyo kakayanin pa o medyo comfortable pa maituturing yan. Pero sa iba't ibang mga weather systems mula sa data feed ni Pag-asa, makikita natin yung data feed. At mula sa pinaka-data feed ay yung highest heat index so far, ang MATI sa Davao Oriental muli. Sa automatic weather station nila ang may pinakamataas na may 49 degrees Celsius po. Yan o. Then pumapangalawa pa rin sa Romblon. So mataas pa rin po yun mga folks. At makikita natin sa pinaka-satellite, pinaka-map, sa mga pinaka-mapping natin. Ayan, yan po yung makikita natin, mataas po. Yan, pwede nyo po makita yung pinaka-detalye yan, maging yung pinaka-temperature nya, yung outside humidity nya. Ayan. Pati yung petsa, para ngayong araw yan. So yan po yung pinaka-matataas so far ay ang MATI, ang may pinakamataas. Ayan, kita naman po dito sa mapa. Ang may 49 degrees Celsius. And then, pangalawa ang Romblon, may 46 degrees Celsius heat index. At pangatlo sa may Banang Daet, Camarines Norte, na may 45 degrees Celsius na heat index. So, actual temperature nila so far ay 34%. Medyo drier sila dahil 63% humidity. So, medyo hot dry ang kanilang panahon dyan sa bandang Camarines sa Norte. Pababa na yan ang Bico region. So, mapapansin naman ninyo, medyo maaraw at malinsangan pero hot dry sila. So, mabilis makapagpatuyo yan. Yan po yung pinakahuling record ng automatic weather station ni Pag-asa. Ayon yan sa kanilang automatic weather station dyan sa lugar. Sa PSK Simpson past 24 hours naman, number 1 pa rin ang Tugigaraw na may 38.6 degrees Celsius. Halos stationary ganyang ang init nila. Hindi na bumababa. So, ewan natin kung functional pa ba to. Wala tayong idea. Sa lowest temperature sa Baguio naman ay 17.4 degrees Celsius. Balik sa kanyang stationary na lowest. At sa Iloilo naman ang Katarman Northern Samar naman na may 42 mm total rainfall sila. At sa average wind speed naman sa Itbayat, Batanes ay may 15.3 km per hour ang kanilang sustained average wind speed. Kumpara naman sa amin sa Caloocan ay nasa 15 km din kami. So halos pareho kami na may pinaka malakas ang wind speed average namin sa Itbayat, Batanes. So mostly mahangin dito sa parte ng Luzon dahil dalawang weather systems ngayon ang nag-i-interact. Ang trough nitong si 96W at nung southwest monsoon naman ang umiiral. So yun po ang nagiging combination niya. Kaya medyo mahangin din kami na 15 km per hour sa amin sa Caloocan. Pagdating naman sa amin sa Caloocan, kahapon ay 1.5 mm lamang ang naging total rainfall sa amin sa Caloocan. So nasa total of 98.4 mm ang total rainfall namin. Katumbas siya ng 7 days Pero total rainfall namin for June 2026 ay nasa 297.9 mm na. So lagpas na parehong-pareho na o halos lalagpasan na po ng difference of 1.8 mm yung dapat naming average at 296.1 mm. So mukhang mas dumami ng konti yung ulan namin ngayong month. Hindi kagaya ng mga nakaraang taon po base dito sa ating average na precipitate. So importante talaga na hindi lang tayo kumukuha ng report sa ibang mga weather agencies. Dapat meron din tayong actual na measurement dito sa paligid natin. Gumagamit dapat tayo ng aparato para at least meron tayong pinaka-actual talaga na nakukuha
kung ano ba talaga yung pinaka real time na measurement natin, kasi hindi naman pare-pareho yan, nag-iiba-iba yan base sa reading ng mga instruments. So base dito sa aking weather station, nakita nyo naman yung pinaka-actual na data, at mapapansin nyo yung historical assessment, ay mapapansin nyo na despite na tagtuyo tayo o drought dahil may El Nino, ay nagawa pa rin na medyo nahigitan pa yung aming average rainfall. So medyo tumataas pa rin yung average rainfall namin sa Caloocan despite na may hot and dry na panahon po tayo dahil po sa El Nino. So dito natin masasabi, according dito sa aking aparato, na hindi ganun karamdam dito sa bandang kaluran yung drought. So mataas man pero hindi ganun ka sobrang taas, hindi kagaya sa may bandang Northern Luzon po at ilang parte po ng bansa. Ngayon, since mas maulan ngayon sa bandang kanluran, medyo mas mataas ng konti yung average rainfall namin, pero sa bandang silangan dyan, mas maramdaman nila po yung epekto ng El Nino. Sa atin namang outside humidity, meron tayong 76% katamtaman at bumaba ito ng 5% since last hour. Thunderstormy tayo at 1,007 hectopascals and steady ito since last hour. At sa ating high tide and low tide status, meron tayong 7 hours and 8 minutes na aasahang mataas na high tide ngayon, sea level. So double check natin kung mataas ba ang ating actual sea level gamit ang ating global assessment monitoring. For significant wave height, sisilipin lang natin. Yan, so kung titingnan naman natin dito, hindi naman ganun kataasan ang alon natin ngayon. Ayun, base na rin sa forecast ng significant wave height, yung mean sea level at significant wave height mula rin sa mismong data system si Pag-asa. At makikita natin dito dahil merong nga po tayong shallow low pressure area dito sa silangan ng Visayas o Southeastern Luzon. At least hindi naman nakaapekto sa pagtaas po ng alon natin. Although ingat pa rin tayo dahil mabugso ang hangin dyan Ito po yung wind direction, malakas po yung wind direction sa silangan dahil sa trough ng low pressure area. Kaya ingat pa rin po kahit na medyo mababa lang, hindi umaabot ng 1 meter ang taas ng alon po. So ingat pa rin po mga folks And since mataas po yung ating sea level dahil nasa maximum high tide po tayo, mahigit sa 1 meter po yan. So ingat na lamang po sa mga papalaot pa rin ngayon na araw ng Lunes, lalo na dyan sa may bandang Sambales pataas. Malakas pa rin po alon dyan, at sa may bandang Timog Silangan naman malakas din po ang alon, lalo na sa may bandang Siargao at saka sa may bandang Eastern Visayas dahil may trough nga po ng low pressure area. So alalay na lamang po mga folks. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:30 AM at lulubog po itong mamayang 6:29 PM. At sa ating moonrise and moonset, well, ang elevation pa lamang po nito mababa pa, -76. So mamaya pa po ito na mga bandang hapon magmo-moonrise, mga 6 o'clock PM eksakto, at magmo-moonset ito bukas na po na madaling araw at 5:20 AM. At sa ating local weather outlook, para ngayong Monday and Tuesday, magiging partly cloudy tayo sa halos sa buong araw daw. Pero may mga posible pa ring localized thunderstorm sa bandang hapon po So 100% ang chance niyan. Pero hindi ibig sabihin dyan, dito lamang yan sa amin sa Caloocan. Maring dito sa Metro Manila, pero hindi sa Caloocan. Posible doon sa binabanggit na forecast si Pag-asa po within or next 2 hours sa bandang Pasay nga po, Mandaluyong. Yan, binanggit yung Mandaluyong, Makati, yan, kasama din nata yung Taguig, if I'm not mistaken. Nabanggit ko yan kanina. So, hindi kasama ang Caloocan daw sa naging forecast. So, maaaring hindi kami ulanin dito, pero posible rin na lumihis dun sa forecast si Pag-asa. Posibleng tumugma dito sa forecast natin na ulanin tayo dito sa Caloocan. So, be ready na lamang sa mga payong mga folks dahil very isolated naman po ang pag-ulan nito. Bukas ng Tuesday, ganun din, maulap ang panahon natin sa araw na may chance ng pag-ulan na naglalaro 87 to 90% chance. So mataas ang chance daw ng pag-ulan. High sa lowest pressure expected naglalaro between 32 to 33 degrees Celsius, and lowest pressure expected ay nasa 26 degrees Celsius. Sa local weather advisory naman ay namataan ni Pag-asa, madaling araw pa ito, yung low pressure area nasa layong 495 km east daw ito ng Surigao City, Surigao del Norte. So, dyan yan sa may bandang Surigao del Norte na po, dito. Yan, dito. Bandar, nandyan na yung sirkulasyon niya. Pero, gaya nga po na sinasabi natin, shallow lamang ito na low pressure area. Marami kasi nagpapakalat, magiging bagyo daw, may pinapangalan na kaagad sila. Hindi dapat ganun Kasi dapat tinitingnan pa rin natin yung aksat
pati yung low level convection, mataas ba ang probability nito, yung convergence ba nito mataas. So wag muna tayong magsasabi na magiging malakas na bagyo kagad, magiging tropical depression. Hindi po. Pero sa mga nagtatanong kung tatama ito sa bansa, yes, tatama ito kasi mukhang magtatraverse ito dito sa may bandang South Luzon nga po, patawid ng bandang Mindoro, o pagitan po yan ng South Luzon po. Pero tatawid dyan bilang trough lang o tropical wave yan. So, rainbringer nga po siya, gaya ng sinasabi natin noong karang araw pa, rainbringer lamang ang inaasahan na dala niyan. Wala siyang cyclonic impact. Yan, hindi kagaya ni 95W is naging tropical depression na nga po siya, di ba? Yan o, nasa 46 kilometers per hour na nga po. Kaya lang, sobrang layo nito at mukhang tutumbukin pa nito yung Guam, which is tatalakayin natin yan maya-mayang konti. Yan po ha, malinaw po yan. At magiging maulan ba tayo this week? Yes, base sa ating short-term weather forecast, nagiging maulan tayo mula Miyerkules hanggang sa susunod na Friday. Naglalaro 90 to 100% down na may rain overcast at maulap na panahon tayo dito sa amin sa Caloocan or sa iba't ibang parte ng Metro Manila. So, be ready na lamang po mga folks sa anumang mga pag-ulan po kadalasan ang inaasahan natin. So, sa mga nagre-request kung meron ba tayong status para sa bulkan, well, silipin natin, although normal naman yung thermal anomaly ni Mayon. Yan, tingnan pa rin natin yung status niya. Mula kahapon, patuloy pa rin ng lava effusion. May recorded na 8 volcanic earthquakes daw at 4 volcanic tremors na tumagal ng halos 1 oras, 327 rockfall and 1 pyroclastic density. So very normal po na buga ng buga lamang yung pinakamagma ni Mayon Volcano po. Yan. At kung sisilipin natin ng NOSIS, yung MODIS ni Mayon, ayan, nakikita natin na mas latest yung ating update ng NOSIS ay patuloy pa rin ang pinakamagma intrusion nito. Ayan o. Yan, pulang-pulang area na yan. So, pinakabunganga yan at kitang-kita naman po sa fire detection. Very nominal naman at kita po na mataas ang kanyang nominal probability. Sa iba naman, kung sisilipin natin, yan, very nominal din po. Nakatutok ngayon yung satellite dito kay Mayon Volcano. Iba-ibang mga satellite monitoring ang nakatutok kay Mayon Volcano. So, ang dami nakatutok sa kanya. Yan, sobrang taas ang kanyang fire detection. Yan, kung pwede nating makita yung impormasyon niya para dito sa pinaka fire detection, pwede natin silipin yan, pwede yung diretsuin yan. Yan, minsan nga lang, hindi nga lang talaga available yung data, kaya not all the time ay available siya sa webpage ng Earth Data. Wala Pero yung pinaka nominal niya ay active naman po yung nominal niya. So, yun po, yung BISA, yung MODIS naman niya, ay ito po. Yan. Yung MODIS naman yun. So, hindi gaano tanaw, thermal, pero yung 750 meter, kitang-kita po, ayun So, tanaw yung pinakamagma niya sa pinakabunganga. Kay Taal naman, kung sisilipin, halos walang masyadong at natatanaw tayo para kay Taal. Walang masyado. Yan So, walang masyado kay Taal Volcano. So, normal lang. Pero mainit yung paligid niya sa pinaka-surface niya at pinakabunganga sa Taal Lake. Medyo mainit yung temperatura niya ng konti. Pero anything else, normal naman po yung pinaka... Ayan, nagpa-540 overload na naman yung data. Marami namang bumibisit sa ating webpage. So, normal lamang yan mga folks dahil nga very limited lang yung ating internet service na ginagamit. Sobrang mahal kasi talaga internet service. Ngayon, nagtaas dahil yung dollar tumaas. So, hindi tayo makapag-upgrade. Kung mura-mura lang sana yung internet domain, ay pwede nating taasan yan para kahit na mahigit sa 300 o 500 visitors per minute ang bumisit sa ating website, hindi magkakaroon ng 503 error. So, yun po yung cost niyan. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa pinaka-high resolution uli natin. Makikita po yung maulap na himpapawid nito dito sa bahagi nga po ng katimugan ng Luzon o most of southeastern Luzon. Kasama na ang parte nga po ng Bicol region. Ayan, maulan po ang maulap at maulan din ang panahon na ito. Activate natin ang satellite mode para makita natin yung pinaka-details ng lugar. At makikita natin sa most of Camarines Norte hanggang Legazpi, Sorsogon, maulap tayo dyan at nakakaranas ng mga maulang panahon po. Activate natin yung rainbow color para sa makikita yung infrared na kung saan ang inulan. Kabilang na ang buong Kabikulan area, Masbate at eastern part ng Visayas sa may bandang Eastern Samar area. Yan
Dino-zoom in pa natin para mas makita. I-maximum zoom na natin para makita. Yan, makikita nyo po ang Eastern Visayas, kasama na ang Leyte mula Tacloban, pababa ng Baybayin Maasin at hanggang Hinurungan, o most of San Francisco sa Southern Leyte. Magiging maulan din tayo at maulap dyan. At papunta na dito sa may bandang Surigao del Norte. Nakakaranas din tayo dyan ng maulap at maulang panahon. Kalat-kalat ito na may mga ilang moderate to heavy rain showers na pag-ulan. So most of Caraga area sa may bandang Surigao region, kasama na ang Agusan region. Activate natin yung street map mode para makita natin yung most of data, yung open street map, para makita natin yung mga most of areas. So makita natin ang close zoom, makita natin ang most of Agusan region. Mula sa Butuan na Agusan del Norte, pababa ng San Francisco yan. At most of dito sa may bandang Surigao del Sur, kasama na ang Bislig, Hinatuan sa makakaranas ng maulang panahon na may pagkulog at pagkilat ng inaasahan. Dahil nga po, kitang-kita naman natin yung trough o yung buntot nitong si 96W ay nagpapang-abot. Nandito ngayon si low pressure area na si 96W. Ayan, ito yung pinaka-outer rain trough niya. So rain bringer lang talaga ang magiging dala nito. So magiging maulan tayo sa most of central ng Visayas, sa tatawid niya ng bandang Panay Island at Negros region. So magiging maulan po tayo sa maghapon, maulap din sa maghapon na may kasamang pagkulog at pagkilat ang aasahan natin. So kasama ng Cebu, Mapabuhol man yan, Siquijor, ayan, Dumaguete, sa may bandang Negros Oriental at most of bandang Bacolod, kasama ng Iloilo, Panay Island. So expected na sa maghapon magtataas lagi si mag-asa ng thunderstorm advisory dyan. Sa Mindanao naman, most of Surigao del Norte at Caraga area na magtataas na mga madalas na rainfall at thunderstorm advisory niyan. Very obvious naman po dahil kitang-kita naman po sa pinaka-satellite imagery. The rest ng Northern Mindanao, magiging maulap din tayo hanggang central ng Bukidnon. Magiging maulap din tayo at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Kitang-kita naman po sa pinaka-satellite imagery. Ngayon, mataas bang heavy rain potential yan? Dito walang heavy rain potential mode. So makikita natin dito sa pinaka-all maps yung heavy rain potential mode. So makikita natin using Himawari, yung isa pang section natin sa all maps. Dito mayroon tayong makikitaan na heavy rain potential. So kitang-kita dito ang heavy rain potential. Yan, zoom in uli natin. Yan, so makikita natin ang bahagi nito ng Surigao del Norte. Yan, dito mataas ang heavy rain potential. So malinaw naman dito na makakaranas ng moderate to heavy rain showers ang buong Surigao del Norte at ilang bahagi ng bandang eastern part ng Mindanao. Pero mula dito sa may bandang Cagayan de Oro, Bukidnon ay magiging maulap tayo, magkaroon man ng kalat-kalat na pag-ulan, light to moderate showers ang inaasahan. Ganon din sa buong Davao region. Asahan din ang maulan at localized thunderstorms at heavy rains na scattered dito sa bahagi ng General Santos City, lalo na sa madalas na nililindol sa Sarangani. Ingat po sa posibleng pagguhong ng lupa dahil po sa, alam nyo na po, sunod-sunod pa rin ang mga aftershocks dyan. Bagamat maulan at maulap din sa bandang South Cotabato, magiging maulap din ang gloomy ang ilang paligid ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at North Cotabato, although makakaranas ng isolated rain showers, may localized thunderstorms daw ayon sa forecast. So ganun din ang ilang bahagi ng Lanao del Sur at Zamboanga Peninsula na makakaranas ng clusterized na heavy rain showers, lalo na dito sa bandang Zamboanga del Norte na sa may bandang Gutalak, pababa ng Baliguian, Siocon hanggang Sirawai. Magiging maulap din at maulan sa Oroqueta ng Misamis Occidental, maging dyan sa may bandang Osami City, Tango, pababa ng bandang Aurora po yan. Patawid ng bandang Lanao del Norte sa Magsaysay po. So magdala na namang ng payong mga folks dahil magiging gloomy ang panahon natin dahil nga po sa trough ng low pressure area na C96W. And the rest naman ng South Luzon, well, very obvious naman, nabanggit na natin ang buong Bicol region na magiging maulap at maulan din dahil po sa trough ng low pressure area. At kasama na ilang bahagi ng Romblon at Marinduque at Mimaropa sa magiging maulap at may mga kalat-kalat din na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Kadalasan lang ito light to moderate showers sa may bandang Mimaropa. Dito sa bandang Puerto Princesa, although katamtaman tayo, pero partly tumusikaw din tayo at may forecast na mga kalat-kalat na mga isolated rain showers and localized thunderstorm dahil naman sa buntot din ng umiiral natin na habagat po dyan. At the rest naman ng buong South Luzon, Calabarzon area, magiging maulap tayo at kalat-kalat din ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa bahagi nga po ng Quezon Province. Binanggit na natin yan dahil nakita natin sa Doppler radar imagery. Kasama na ang bandang Laguna, Batangas, especially San Pablo, sa Laguna, Tanawan, at papasok na yun ang bandang Calamba, Laguna. Sa bandang Batangas naman, mostly ang Lipa at Rosario sa magiging mas madalas na maulap.
At kadalasan naman, magiging gloomy ang Tagaytay pataas ng Dasmariñas and the rest ng Metro Manila hanggang Bulacan. So hindi mawawala ang isolated rain showers and localized thunderstorms sa maghapon ha. Yan, kitang-kita naman na medyo gloomy pa rin tayo, overcast. Although, nakakaranas tayo ng medyo maaraw na panahon hanggang Malolos, Bulacan na yan, hanggang San Fernando, Pampanga. And then, pataas naman yan ng bandang Angeles, Pampanga, hanggang dito sa baba ng kaluran nga po ng Bataan at Zambales. Dito, mas makakaranas din tayo ng mga makulog at makidlat na panahon dahil naman sa umiiral na southwest monsoon o habagat. Although, medyo dumidistansya ng konti ang ating habagat. Nandito ngayon yung ating concentration ng habagat. Nandyan nagko-concentrate yung habagat ngayon. Ayan. Bakit dyan lang nagko-concentrate? Well, medyo malakas kasi yung vertical wind shear dito eh. Oops, nagalaw natin yung ano. Teka lang ha, pause lang natin ha. Yan, aksidente nating napindot yung na-drag yung pinaka-recording. Yan. Again po, makikita po natin medyo dumidistansya ngayon yung ating habagat dito sa may bandang kaluran po ng West Philippine Sea o pagitan ng South China Sea. Bakit? Dahil medyo merong kasing malakas na vertical wind shear dito, yung jet stream. Medyo malakas po yung jet stream dyan sa paligid na yan. So nagkakaroon ng distansya yung ating habagat. Hindi masyado makapag-pull off dito sa may bandang kaluran. Kaya mapapansin natin ang kaluran ng Nodo Luzon kasama na ang Metro Manila, although makakaranas pa rin ng pag-ulan, pero tipid ang water vapor concentration dyan. Hindi kagaya dito, yung concentration ng habagat. Ito yung nakakatakot kapag yung makakapal na habagat na yan ay mas malapit dito sa kalupaan ng kaluran ng Luzon, panigurado baha ang aasahan natin sa Metro Manila. Torrential rain ang dala niyan, so buti na lamang medyo dumistansya siya. Epekto na rin yan ng madalas na hot dry air dahil alam naman natin ay hot dry o drought po tayo. So medyo nagko-compensate yung drought doon sa concentration ng water vapor dala ng habagat. So hindi siya masyado nagko-compensate o lumalapit dito sa may bandang kaluran ng Nodo Luzon. So medyo sinuswerte tayo ng kahit papaano mga folks. Although ang magiging delikado naman, yung ating water dam reservoir ay sobrang critical na at ilang beses na natin pinapaalahanan yan. Magkakaroon tayo ng possible crisis sa tubig at rotational ng pagkapos sa supply ng tubig at posibleng pagtaas pa nga po ng ating bill sa tubig. So yun po, dapat tinututukan yan ng ating mga gobyerno na paano ma-resolve po yan. Ha? At makita po natin ang kaulapan dito sa may bandang kaluran ng Extreme Nodo Luzon, kabilang na Ilocos Region, although gloomy rin tayo, overcast dyan. Mga clusterized na mga isolated rain showers na may localized thunderstorms ang iiral sa most of Ilocos Region hanggang Pangasinan. Then sa silangan naman ng Nodo Luzon, pinakita ko sa inyo sa satellite imagery na magkakaroon din na maulap na himpapurin ng Isabela hanggang bandang Quirino at Aurora Region. Although dito mas maaraw kayo sa Extreme Nodo Luzon. Madalas lang nagkakaroon tayo ng partly cloudy to mostly cloudy. So makikita natin sa pinaka-sandwich mode na magiging maulap at clusterized din ang mga pag-ulan. Hindi kagaya dito sa Southern Luzon at Visayas na mas malawak ang mga pag-ulan dahil nga po sa presensya ng bagyong ng low pressure area, low pressure area pa lamang na si 96W. So, kamustahin na po natin yung binamantay natin na dalawang low pressure area at inbes. Actually, yung isa ay tropical depression na nga po ayon sa ating tropical cyclone sector na itinaas na nga po itong si 95W. Although, sobrang layo pa ni 95W. Yan. Naglalaro pa siya dito sa may bandang mga isla ng Marshall Islands. At medyo alanganin pa ang galaw nito. So, wala pa tayong masasabi kung ito ay lalapit sa bansa or delikado sa ngayon dahil sobrang layo pa nga po niya, pero medyo umiba ang kilos niya, halos humihilagang kaluran nito. So may mga maliit na posibilidad na posible pa itong makalapit dito sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Posible pa po makalapit yan ng Philippine Area of Responsibility natin. Dahil nga po merong umiiral nga po na high pressure area dito sa may bandang silangan ng Japan. So naikakabig niya pakaluran kasi ang bawat bagyo na umiiral. Depende na lamang sa lakas ng Coriolis ito habang kumikilos pa hilagang kanluran. Yung trajectory niya, magdedepende yan kung pwedeng lumihis yan dito or mas mapapaga itong magpahilaga or masyadong mas mababa ang trajectory. Kaya posible ring makapasok din ito ng Philippine Area of Responsibility kagaya na lamang nangyari kay Gardo, di ba? Nagawa pang makapasok ng Panigardo. Kaya lang, saglit lang din naka-exit din kagad siya ng Philippine Area
of responsibility. Sa ngayon, itong si 96W ang may pinakamalapit at nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility as of 8 o'clock AM. Ang reference point natin ang Tandag, Surigao del Norte. Layo nito ay 410 km east ng Tandag, Surigao del Norte. Yan, yung layo niya. Yan yung kasalukuyang layo niya. So malapit lang siya at nagdadala ito ngayon ng malawak na maulang panahon sa paligid na ito. Yan, ito po yung pinaka himawari rainbow na mas mataas ang infrared color. Makikita naman ninyo kung gaano kalawak ang dala nitong ulan. Yan. So dahil po dyan, magiging maulan po ang most of eastern sections ng southeastern Luzon, Visayas at Mindanao po dahil sa epekto nitong si 96W. Although wala pa siyang significant na paglakas, natili pa rin siyang mababa. Ang kanyang atmospheric pressure nasa 1,006 hectopascals at wala pa itong kasalukuyang movement speed. Yan. Wala pa itong movement speed. Nasa 1,006 hectopascals yan, si 96W. Pero natiling nasa 28 km per hour pa rin yung kanyang maximum sustained wind. So, gaya natin sinabi 2 days, 3 days ago ay rain bringer lang talaga ito at sa ngayon wala tayong nakikitaan na magiging isang ganap na bagyo ito sa ngayon. Depende kung mag-rapid intensification, pero dahil mababa ang sea surface temperature natin dyan sa silangan ng bansa, most probably ay magiging na tropical wave lamang ito habang ito'y tatawid dito sa may bandang Southern Luzon. Ang magiging kilos kasi niya pag ganyan, yan, halos pag ganyan ang magiging kilos niya. Yan. Yan. Yan na rin yung diniscuss natin, di ba, nung isang araw at kahapon. Yan. Pati na rin sa post natin, pinakita ko sa inyo na maring ganyan din ang magiging kilos niya. So, tatama siya, kaya lang bilang isang tropical wave lamang. Wala pa sa ngayon tayo nakikitaan sa loob o sa susunod na 24 oras na magiging ganap na bagyo ito sa ngayon. So, maging sa forecast ni Japan Meteorological Agency, ganun din. Nanatiling low pressure area lang siya despite na ito'y magdadala ng malawakang pag-ulan. So, nakita nyo naman, low chance pa rin na magiging ganap na bagyo ito. Ito po yung floating satellite niya. Ayan, ito yung pinaka-floater niya. Makita nyo pinaka-malinaw na quality. So, kitang-kita naman ninyo na halos tropical wave lang siya at ulan ang typical na dala lamang niya dito sa bandang Timog Silangan at Silangan ng bansa. So, yun lamang po magiging epekto niyan sa atin. So, ingat pa rin po sa posibleng baha na dala niya na. Hindi kagaya ni 95W halos may upward low convection na siya. Ayan o. Nagkakaroon na siya ng upward low and then generative ay nag-acquired pa siya ng mas malakas na upward low convection. Medyo organized development na po siya. Yan, malinaw naman po sa pinaka-circulation. Meron na nga siyang forecast models. Yan, may tropical cyclone intensity forecast na po siya. Base dito, posible itong mag-typhoon category sa loob o sa susunod na 6 na araw. Yan o. According dito sa ating tropical cyclone intensity forecast sa loob ng 6 na araw. Posible itong mag-category 1 typhoon. So, kailan ito mag-tropical storm? Posible within 2 to 3 days. Yan, 2 to 3 days daw. So, malamang mga unang linggo na yan ng July. Yan. And then, severe tropical storm daw siya sa loob ng 4 at kalahating araw. Posibleng mag-severe tropical storm na yan. Aabot ng 89.9 km per hour. And then, magka-category 1 typhoon ito within 6 days. Yan, 6 or 6.5 days. Naaabot ng 121 o 122 km per hour. Ayon yan sa mean track ng aking PIMO code. PIMO polyline, nakalagay na PIMO. Ito po yung automatic ng ating script na may artificial intelligence yan na kusang mag-define ng pinaka-mean track niyan. Yan. So, automatic kino-compute yan. Meron tayong nilagay dyan na artificial intelligence na kusa niya i-compute yung pinaka-mean track. Kaya, posible nga po sa loob ng 6 at 6.5 days, aabot ito ng 121 to 122 km per hour na posibleng maging category 1 typhoon daw siya. So, ito po yung pinaka-forecast para kay 95W. Pero, yung tatama ba ito sa Pilipinas o papasok ba ito ng Philippine Area of Responsibility? Well, mula sa pinaka-forecast and symbols, ay sa ngayon napaka-erratic pa po ng kilos niya. So, medyo sabog pa po o kalat-kalat pa po yung ensemble tracking niya.
Pero mapapansin nyo po, as time goes by, medyo kumakanluran ito ng kilos, ganyan. So mataas ang confidence na posibleng tumbukin ito ang bandang Northern Mariana Islands, ganyan. And then, kung makakatawid dito, extended outlook niya, kung kukunin natin yung extended outlook niya, posible o may maliit na posibilidad pa na posibleng makapasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero, kung titingnan natin yung pinaka-extended outlook, lumalabas, wala itong banta sa malaking kalupaan ng Pilipinas, natatama sa malaking kalupaan ng Pilipinas. So, ito yung medyo good news sa ngayon. Ang iniwasan lang natin yung isang truck na ito na medyo dumaos-dos, ayun, no? Ito. Medyo dumaos-dos yung kanyang truck. Although extended outlook yan, kaya hindi pa natin pwedeng sabihin na mangyayari yan. Napaka-erratic pa ng kanyang ensemble forecast. So hindi pa natin pwedeng sabihin. Dito, medium chance intensification na siya na magiging isang ganap na bagyo na at 50% chance. So, mukhang mataas ng confidence na tuloy-tuloy itong magiging isang mas malakas na bagyo. Yan, dahil nasa medium intensification na siya mula sa international weather agencies na ating ginagamit sa ensemble forecast. Mula naman sa DeepMind AI ensemble, kung sisilipin natin sa data feed ni Google DeepMind, mapapansin natin mga folks yung kanyang forecast analysis. Ito po yung lumalabas na automatic computed ng mean track ng AI. Ayan. So dito, napaka-crucial pa ng forecast niya na posible itong pumasok nga po ng Philippine Area of Responsibility. Ayan, oh. So, posible pa makapasok anong araw to? 218 hours. So, lumalabas mga 218 hours. Malayo pa. Mga next week pa o unang linggo pa talaga ng July, Base yan sa DeepMind AI at yung computed niya. Pero mapapansin nyo naman, very erratic pa, kaya lang mapapansin nyo naman yung mean track niya ay halos sa pakanluran din ng kilos. Kasi ayan, ito yung isang dulo niya, kita nyo naman, yan yung pinaka forecast ng isang weather track ng AI. Yan, nag-tropical depression siya dito. Dito, estimated ito na maximum sustained wind 211 km per hour. Malakas super typhoon pa ata ito. Typhoon to super typhoon pa ata. So yun ang pinapakita ng AI dito. So hindi pa muna natin pwede i-conclude yan mga folks Wag muna tayong magko-conclude sa ngayon na yan ay mangyayari. Ito pa lamang yung pinaka-initial outlook ng DeepMind AI at makikita natin nagkakaroon muna ng erratic movement and then slowly lalapit ito ng bandang Guam or Northern Mariana Islands and then mukhang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility at mukhang mas mababa ang kanyang trajectory dito pero ay wala namang nakikitaan na landfall ito pero kung ganito kalakas ang kanyang maximum sustained wind delikado pa rin tayo dahil alam niyo naman kapag kaganyan palalakasin na naman ito yung ating habagat o southwest monsoon na naman na magdudulot na naman ng enhanced habagat. Kung sakaling mangyari yan hindi pa natin sinasabi mangyayari yan dahil extended outlook lamang yan ng DeepMind AI. So binibigyan linaw lang natin yan. Forecast pa lamang ng AI yan at hindi pa sa ibang mga weather agencies. Double check natin sa ibang weather agencies using tropical cyclone advisories and forecast. Ito yung bago nating wind signal. Meron na tayong tropical cyclone wind signal monitoring na kapag nagtataas ng tropical cyclone warning si Pag-asa, lilitaw na rin dito sa ating tropical cyclone wind signal track. At makikita natin yung pinaka mas magandang illustration ng tropical cyclone wind signal, di ba? So mas maganda po siya. So yun po at dito kay Joint Typhoon Weather Center malinaw naman na sa medium intensification na siya na magiging ganap na bagyo. At kay Japan Meteorological Agency, itong C96W ay shallow trough lang talaga ito. Sa ngayon, low pressure area pa lamang ang naka-indicate kay Japan Meteorological Agency pero within the next 24 hours, yan naging tropical depression niya. So mukhang ngayong araw, within 24 hours, itataas na rin ni Japan Meteorological Agency C95W bilang tropical depression. Nauna lang ang international agencies na naka-indicate siya as INVEST or magiging tropical depression na rin. So within 24 hours,
tatawagin na sa tropical depression, and then within 48-hour period, double check din natin. So manatili ito sa tropical depression. Yan. Nasa tropical depression siya at 1,006 hectopascal center air pressure. So yan po yung pinaka-forecast. At sa Weather Nerds naman, kung titingnan natin yung forecast track ng Weather Nerds mula sa GEFS para kay 95W. Ito naman yung kanyang forecast track. West-northwest din. Yan. Pero dito crucial din na posibleng makatungtong din ito ng Philippine Area of Responsibility. Kaya lang, hindi kagaya kay DeepMind, mas mababa ang trajectory niya. Kay DeepMind kasi pag ganyan. Yan, pag ganyan yung kay DeepMind, di ba? Ito naman yung kay GFS, pag ganyan. So marami pang posibilidad na mangyayari na magiging galaw nito. So hindi muna tayo talaga pwedeng mag-conclude sa ngayon. At ito naman yung kay 96W. Kung titingnan ninyo, naglalaro lamang sa around 30%. Mga around 30% lang siya na magiging isang aktibong low pressure area o aktibong bagyo. Malinaw na napakaliit talaga na posibilidad pa na magiging active na bagyo ito. Manatili lamang siya sa tropical wave na habang tinatawid dito ang parte nga po ng Southern Luzon. Dito medyo pa kanluran, pa northwestward ang kilos niya. Yan. So tatama talaga ito sa kalupaan ng bansa, kaya lang hindi ito isang malakas na bagyo. Kumbaga tropical wave lamang ang kakayanin niya habang tinatawid na ang kalupaan nito ng Southeastern Luzon. So magdadala yan ng malawak na pag-ulan po sa mga susunod na araw. At kapag malapit na yan sa bandang Metro Manila, bandang Calabarzon area, uulanin din tayo sa Metro Manila niyan. So yun lamang yung magiging epekto niyan, pero yung cyclonic effect ay mukhang hindi natin sa ngayon mararamdaman na ganing katindi. Hindi kagaya nitong si 95W na dito mukhang 80% na magiging isang mas malakas na bagyo pa itong si 95W. Kaya medyo babantayin pa rin natin itong dalawang ito dahil minsan baka biglang manggulat yan lalo na itong si 96W. Baka biglang manggulat yan mga folks. At wala naman sa ating ginagamit na Tropical Cyclone Assessment Monitoring para dito kay 95 at 96W. Mula sa ating West Pacific Basin, halos hindi pa halatado. Although itong si 96W, ayun meron siya, kaya lang napakababa, at least 15% lang. So malinaw dito, dito din pinapakita 15% lang na yung kanyang development magiging isang malakas na tropical cyclone. Yun 15% lamang mga folks. So tropical wave lang talaga siya. Hindi kagaya ni 95W. Yan si 95W, mas mataas yung kanyang convergence. Hindi kagaya ni 96W. Napakababa halos hindi kita. Ito yung cyclonic probability, mas mataas po kay 95W. Hindi kagaya kay 96W ay napakababa lang ang cyclonic probability niya, hanggang inverse lamang ang chance nito o halos 15 to 20% lang yung cyclonic probability niya. So malinaw dito, mababa yan. Kay NOAA na galing yan Kay NOAA na po galing na ipinapakita niya dito na mababa lang ang probability na magiging ganap na bagyo itong si 96W. So yan lamang po yung masasabi natin. At mula naman sa Global Spectral Model, sa kanyang mean sea level pressure, dito mababa din ang trajectory kay Japan Meteorological Agency sa kanyang Global Spectral Model. Ayan. Kailan ito halos lalapit ng bandang Guam? Stop natin. Then i-single frame natin. Ayan, dito. Lalapit muna ito ng bandang Guam o Northern Mariana Islands. Mga July 4 po ito. So July 4, American Independence, if I'm not mistaken. American Independence yan. 4th of July. Yan, Independence Day pa ng Amerika yan. And then, biglang may magkakaroon ito ng high pressure area dito. Kaya yung high pressure area na ito ang dahilan kung bakit yung galaw ng bagyo ay nagagawa pa niyang mapakanluran. Yan. Although pinipilit pa niyang humilagang kanluran, pero pinipilit din ng high pressure area na ito na pakabigin pakanluran ang mga bagyo. Ganyan ang nangyayari. So, yun po yung pinaka-significant. At itong si 96W, halos hindi siya nakikitaan na magiging ganap na bagyo talaga. So, ulan lang talaga magiging problema na dala ni 96W. Hindi kagaya ni 95W. Mula naman sa mean winds, kung titingnan natin yung pinaka-real time na wind means ng kanyang convergence, mapapansin natin kay 96W mataas ang convergence at 22 kilometers per hour.
at least 22 kilometers, pero halos very remnant lamang o outer rain band lang ang dala niya. Yan, outer rain band lang. So walang masyadong convergence at divergence yung kontrahangin sa kanya. Yan, makalat ang kanyang kontrahangin, although organized ito. Yan, malakas Kaya nagkaroon ng invest development itong C96W. Kaya lang, hindi ganun ka-organize yung convergence niya, hindi kagaya kay 95W. Napakataas ang kanyang convergence development. Very yung confidence ng forecast na ito'y magiging isang mas malakas na bagyo daw. Yan. Ito real time na yan kasi kinukuha yan through satellite ng geostationary, and then kinukuha yung actual convergence nito. Yan, yung actual convergence, and then kinukuha din yung actual divergence. So inamplify pa ng isang divergence dito. And then yung environmental steering, dito nyo po makikita yung difference. Ito po yung ridge of high pressure area. Yan, ang lawak ng ridge of high pressure area niya. And then makikita nyo yung circulation niya pa ganyan, pa clockwise. Yan, dahil pa clockwise, ang nangyayari tuloy, lahat ng mga low pressure area na dapat sana hihilagang kanluran pa ganyan, napapaganyan, nagagawa niyang pakabigin pa ganyan. Kaya may mga tendency talaga kung anumang low pressure area o tropical cyclone ang mabuo, may pagkakataon na makakapasok pa yun ng Philippine Area of Responsibility dahil nga po sa presensya na ito ng high pressure area na ito sa may bandang southeast of Japan. So malinaw yan mga puksa, at ito po yung presensya ni 96W, remnant low o shallow low pressure area lang siya na magdadala lang pag-ulan. Yan, ito po yung circulation ng high pressure area dito sa Hilaga. Yan nga po yung sinasabi natin kung bakit usually ang bagyo napapakabig niya pakanluran. Yan, despite nasa layo nito. Yan, pero siyempre pipilitin lang ng sirkulasyon ng mga tropical cyclone dito sa ibaba na pipilitin niyang kumilos pa Hilaga. Kaya lang siyempre nagkakaroon ng steering sa kanya o na-skirting siya ng high pressure area dito sa Hilaga, kaya nangyayari tuloy kumukurba ang kilos siya pa ganyan, and then nag-westward ganyan. Minsan naman nakakayanan niya pero pa ganyan, or kung mas malakas siya, natatalo niya yung puwersa ng high pressure area, nagagawa niyang mag-recurve pa ganyan. So, marami pang pagkakataon na yung magiging development nitong C95W na maging isang ganap na bagyo, at may pagkakataon pa itong makalapit o pakapasok ng Philippine Area of Responsibility. So, sa mga nagtatanong muli kung yan ay tatama sa kalupaan, sa ngayon wala pa tayong nakikitaan. Yun lamang yung masasabi natin sa ngayon. Antayin natin mga katapusan po ng month of June, mga 30 siguro, and then unang araw siguro ng July, doon natin matitingnan kung mayroong bagong progress itong C95W. Ito naman yung computer models para kay 95 at 96W. Mapapansin natin mula kay GFS ay mas mataas yung trajectory niya. Dahil dito walang high pressure area na butas, so nagkaroon ng butas, kaya medyo nakakilos ito ng northwestward, and then bahagi itong kumakabig pa kanluran. Pag ganyan po, wala nang bantayan sa bansa kung masusunod yung track ni GFS. Kay ECMWF naman, kung titingnan naman natin kay ECMWF, ito naman yung lumalabas na trajectory niya. Ayan o. See? Yan yung nagiging trajectory naman niya. Mas mababa ang trajectory, halos kapareho kay Japan Meteorological Agency. Lalapit dito sa may bandang Guam or Northern Mariana Islands. Kapag kaganyan naman ang masunod kay ECMWF, may maliit na chance na makakapasok pa yan ng PAR, parang sigardo. Yan. Malinaw yan mga folks ha. Pero kung sakaling makapasok ng PAR yan, for the month of July na siya. Hindi siya for the month of June. Which is pasok na malamang yan sa magiging forecast natin for month of July na ilang bagyo ang posibleng mabuo. Yan. So may idea na po tayo, at ito yung bago natin na ginagamit yung AIFS-ENS, pero hindi pa natin na-perfect masyado kay AI. Ito na yung papalit kay NavGem, kasi si NavGem hindi na functional o hindi na po nagdi-distribute ng data si NavGem. So pinalitan na natin. Gamitin na natin yung AI ensemble. So gumagamit na tayo ng AI ensemble mula sa courtesy kay Tropical Tidbits.
So, pwede nyo bisitahin yung data ni Tropical Tidbits. Yan po yung kasalukuyan niya at makikita natin medyo mababa din ang trajectory at mayroong high pressure area dito sa itaas. So, yun po yung forecast ng AI ensembles. So, most likely, ang medyo nagtutugma lang si ECMWF at Japan Meteorological Agency mula sa mean sea level pressure na trajectory niya ng ating global spectral model. Samantala sa ulat lindol, medyo nakakatakot. Nagkaroon na naman tayo ng medyo malakas na lindol na nadedetect. Ang oras sa amin sa Caloocan ay mga around 3:09 AM. At merong isang mga bandang 4:02 o 4:03 AM ng madaling araw. So meron, ito mas malakas, mga 3:08 o 3:09 ng madaling araw. Then nagkaroon pa siya ng kasunod na buntot na aftershocks. Tingnan natin kung ano yan. Mula sa data feed ni PBOX, mula kanina madaling araw, mayroong magnitude 4.2 aftershocks dyan sa Balut, Sarangani. Yan sa Glan, may magnitude 4.6. Ito medyo malakas kaya malamang nagising na naman ng mga kababayan natin dyan sa Glan. Kaninang 1:57 AM po yan, magnitude 4.6 na may 11 km ang lalim. So, intensity 2 o intensity 3 din ang mararamdaman dyan sa Glan. Kaninang 1:57 AM po yan. At kaninang 2:22 AM, merong magnitude 4.2 sa may bandang Bolinao, Pangasinan. So, mukhang ito yan. Yan. 2:22 AM. Malamang ito sa may Pangasinan ito. Pero ito may nauna pa mga alauna. Pero dito mukhang wala. Wala tayong na-detect dito na mga around 1 AM o 1:08 AM. Ano kaya yan? Ang na-detect lang natin mga 3:02 AM. So, merong magnitude 4.2 sa Pangasinan kaninang 2:22 AM and then magnitude 5.0 dito sa may bandang Bolinao. Ito yan. Yan, di ba? Ilang beses natin nire-report yan nung nakaraang buwan pa na tututukan natin itong cluster na ito. Then nagkakaroon po ng mga cluster dyan, di ba? At again, wag nating babaliwalain yung cluster dito nung nakaraang buwan, although medyo tahimik na siya ngayon. At least medyo tahimik na. Meron din dyan sa may bandang Humalig at malapit din sa may bandang Camarines Norte. At least mukhang wala namang recorded sa Humalig na may mga lindol uli. Ang medyo dumadami sa karagatan nga po ng Pangasinan sa Bolinao at nagkaroon nga po ng isang magnitude 5 kaninang 3:09 AM yan. Northwest daw yan ng Bolinao, Pangasinan na may lalim na 15 km ang depth. So again ay tututukan natin po ito mga folks dahil ang total na lindol na ngayon dyan ay nasa total of 20 na lindol na. Kasama na itong magnitude 5.0 na naitala kaninang madaling araw. Malamang nagising po yung mga kababayan natin din. Sunod-sunod na po yung aftershocks niya. Yan, aftershocks din. 4.3 sa Bolinao uli. Then after nyan wala naman. So expected ang aftershocks sa may bandang Bolinao, Pangasinan mga folks sa yan. Yan, nagkaroon ng aftershocks dyan at marami naman kaagad ang bagong registered na mga pagyayinig na naman mga folks. So, tututukan natin yan and so far sa bandang Batangas, merong dalawa. Stimulus Luzon sa may bandang Ilocos Norte, mga bandang Tandlo at isa sa Abra o Kalinga. Pagitan ng Kalinga at saka Abra. Yan. So total earthquakes natin habang nag-uulat tayo ngayon, oras namin dito ay 11:40 AM. Ang total earthquake natin sa Pilipinas ay 71 earthquakes na. Yan na po yung latest natin para sa ulat lindol. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake data para sa month of June 2026. Since nasa mahigit 3,000 na po yung total earthquakes natin, di ba? Yung huling report natin, mahigit 3,000 earthquakes na po. For the month of June 2026. Ang dami po kasing bilang kaya matagal. Ayan, sobrang dami kasi, more than 3,000 earthquakes. Medyo lagi na nga So total earthquakes natin ngayon ay 3,230. 3,233, 3,074, magnitude 2.0 pataas, 132 sa magnitude 4.0 pataas, 20 naman sa magnitude 5,
at tatlong magnitude 6 at isang magnitude 7.0. So yun po yung pinaka-total earthquakes at yung cluster ngayon ng lindol sa may bandang Nodo Luzon, nasa 147 sa kanluran ng Luzon, kasama na ang bandang Sambales at Tarlac 147, kasama na ang Bolinao kung saan sunod-sunod na naman ang paglindol dyan, kaya tututukan nyo po mga folks ha. 45 naman sa may bandang Extreme Nodo Luzon sa sentro nito, kasama na ang Kalinga, Payao Mountain Province, at sa may bandang Ilocos Norte naman kasama ang Batanes Group of Islands. 79 naman ang clustered earthquake total. Sa may bandang Batangas sa paligid kasama ang Metro Manila at bandang Bataan ay 70 total earthquakes. Sa may bandang Mindoro naman ay around 16. Sa may bandang Camarines Norte sa paligid at bandang Polillo Island 14 naman na lindol. Dalas ng bandang Bicol Region ay 87 clustered earthquake naman ang total na bilang. Sa Cebu ay nasa 118 kasama ng bandang Tacloban, Bacolod. At sa bandang Mindanao naman ang pinakamarami talaga na lindol na more than 2,000 o halos 2,025 ang total clustered earthquake po. Yan sa buong paligid ng ng most of southern Mindanao. Nasa total po tayo diyan na around 2,072 earthquakes. At sa pinakapaligid naman ng General Santos, nasa total of 2,131 yung total earthquake sa paligid ng General Santos City. Kasama na ang bandang Davao Oriental na yan, dito kasama na ang Davao del Sur, and then dito sa Sultan Kudarat, and then the rest dito sa bandang Sarangani at General Santos. 2,131 po ang total clustered earthquakes dyan. Pinakamarami sa buong bansa. Kaya mag-iingat pa rin po tayo at patuloy pa rin kasi mga aftershocks dyan. Yan. At sana kumalma na po yung tectonic plate natin dahil yung Philippine plate kasi natin dito galaw talaga ng galaw eh. Yan. Yung fault line kasi dito. Activate natin. Ito. Yan. Yung paligid na yan ng plates na yan. Yan. So dapat mag-iingat pa rin po tayo dahil yung plate na patuloy pa rin ang gumagalaw mga folks. So sa ating annual magnitude by frequency natin ngayon, nasa total na ngayon tayo na 12,538 kasama ang magnitude 1.0 niyan. Pero kung aalisin natin ay nasa total tayo na 8,642 since January hanggang June 2026 na. So marami na talaga. Yan. Pinakamarami pa rin yung magnitude 2 at yung magnitude 4 nasa around 356, magnitude 3 1,345. Yan. Dalawa yung magnitude 7 na natin na na-record. Magnitude 6 pito na. Magnitude 5 45 and then 356 sa magnitude 4.0 pataas. So yun po yung pinakakasalukuyang annual earthquake frequency natin by magnitude, kasama ang magnitude 1.0 or kung hindi kasama ang magnitude 1.0, yan po yung total earthquakes natin mga po. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, June 29, 2026.
At hanggang dito naman po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, June 29, 2026. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na. Sa ating report, asahan natin na madalas magiging maulan po tayo at kitang-kita naman natin sa dashboard ang panibago na namang advisory. Kabilang na ang bandang Mindanao, South Luzon, yan, nakakaranas sila ngayon ng mga pag-ulan po dyan according sa data feed ni Pag-asa. Ingat po at magdala ng payong at ingat na lamang sa posibleng pagbaha dahil sa inaasahan natin na madalas magiging maulan dyan dahil po sa presensya nitong C96W. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.